Okay. Good morning guys! Day 5. Cotabato. So breakfast, kwentuhan tayo. Tara, kwentuhan. Yes, medyo relaxed day bago kami pumunta ng Marawi City. Yes, and medyo nakabawi kami ng tulog dahil maaga po kami nakarating dito kagabi. Sinalubong tayo ng mga tropang Cotabato. XRCB, thank you very much. Yes, thank you po. thank you. Thank you po. Nag-enjoy kami kagabi. Sa pag-welcome sa mga PH loopers na kagaya namin. Tsaka okay yung ginagawa nila. Sumasalubong talaga sila sa mga nag-Philippine loop. Para asistahan, tapos pakainin, ganyan. Samahan tumambay, gumala. So okay yun, okay na okay. Yes. Mamaya po, after namin kumain, may mga lilibutin pa po kami dito, especially yung Grand Mosque. Isa sa mga tourist attraction dito po sa Cotabato. So ano, kamusta ang tulog nyo? Okay. Kompleto. Nakabawi. Yeah, maganda dito sa special accommodation na binigay sa amin dito sa Rockfort Hotel. Sa mga mga hidden gem dito sa Cotabato City. So kung kayo papasyal dito sa Cotabato, mapapadaan kayo rito at medyo alanganin kayong Bumiyahe. Pwede kayo mag-check-in dito. Yes. Rockfort Hotel. Rockfort Hotel po. Kasi ang next city po after Cotabato is Pagadian. Tama ba ako? Malaking city, yes. Parang Pagadian. Yes, so next city na after Pagadian, after Cotabato City, going up to the map o going south of the map is Pagadian City. But kami ngayon ay magdi-deviate instead of going to Pagadian. Dadaanan muna namin ang Marawi City. So, kamustahin natin doon yung ating mga tropang sundalo, yung ating mga kababayan doon sa Marawi. Tsaka ikutin din natin yung rehabilitation na ginawa ng gobyerno buhat nung nagkaroon ng giyera. So, tingnan natin kung naitayo na yung mga structure na i-compensate na rin yung mga naapektuhan ng giyera. So ngayon, I have a breakfast of bango silog. Drew, ano meron sa'yo? Sa akin, beef tapsilog. Sa akin naman, chicken sisig. Oh, parang hindi ka gutom. Amigo. Teka. I-share natin sa kanila yung chicharon natin. Mga po pala, galing Davao. Imported po yan. Galing China pa to. Chicharon, no? So, priority namin to kagabi, kahapon. Top priority yan. Top priority kasi hindi namin alam kung paano namin bibitbitin. Okay lang sa memplang yung motor ni Drew, wag lang daw yan. Kasi kalahati na lang to eh. Ganun to kalaki oh. Hindi na, wala kaming space. Nakatali sa motor. Hindi ko nga alam kung bakit ako inanto kahapon. Baka inanto ako dahil sa Baka dahil dito. May pampagulong. Dapat meron tayong isang kuha. Ulamin. Ano to, pampaantok. Anyway, ang biyahe namin sa Marawi 4 hours, from Cotabato to Marawi is 4 hours. So, maala nang antukin. Pwede naman magkape sa roadside. At yun, makapansin nyo dito, pag-alis namin ng Jensan, going here in the area of Barm. Ang Cotabato City is in Barm. Yung Bangsa Moro, Bangsa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. of Muslim Mindanao. Ang Cotabato po ay bahagi ng Barm. So makikita nyo from Jensan to Cotabato City, ito siguro masasabi nyo na ito na siguro yung the longest expressway na walang bayad, no? Walang bayad. Walang bayad. Napakahaba na 6 lanes. 4 lanes po. 4 lanes. Minsan 6. Ito kung merong siguro advantage dito yung mga may cruise control Oo. ng mga motor. So
iset nyo lang siguro sa 60 to 80 kilometers per hour. Dire-diretso na. Tapos matulog ka muna. Mahirap niya, mapagising mo, nasa ano ka na. Isipin nyo ho, adik ho kami sa magmumotor, no? Pero sumuko kami sa haba. Grabe po, grabe. Napagod kami sa haba, puro diretso. Nakakanto. Walang, kumasano, si Miko napagod kay hintay ng susunod na kurbada. Wala walang kurbada. Walang kurbada. Ang tingin ko ata, mga 4 or 6 curves lang yung dinaanan natin. Bilang po. Talagang, Lahat diretso. all the rest is straight. Straight road off. Mga 80 kilometers. Ganon. Pero ano ba napansin nyo sa mga sasakyan dito, going dito? From ano? Oh, merong galing sa UFO. Yun. Yung tricycle. hindi talaga namin mag-gets bakit ganun yung design. Lalo na doon sa tinigilan namin sa Polomolok. Ang weird mukhang UFO yung itsura nung yung tricycle. Kasi kaya sinasabi nilang weird. Kasi yung parang yung salamin mo, nakatutok sa langit eh. So, habang nag-drive ka, doon ka nakatingin sa taas eh. Hindi ka nakatingin sa road. Kasi kung titingin ka doon sa kalsada, mabubunggo yung ulo mo eh. Mabubunggo talaga. Biyahing langit. Kasi ito, ang baba pa. Feeling ko kapag pasahero ko doon, nakaganon yung ulo mo. Parang wala kang 1 inch yung space eh. Kasi pag nalubak ka, tugog! Mamaya may tetano pa yung bakal. So safety, tayo. Pero siguro, dahil na rin sa maganda kalsada, kaya siguro ganun yung nila. Walang masyadong lubak. Sabi nga nung tropa kagabi, na habang we move forward to the south, yung tricycle daw nag-evolve from looking up the sky to looking ahead. Looking ahead. Kaya, shoutout kay Sir Toots Reyes. Special project mo to, kaya tinututuan namin tricycle. mga iba't ibang uri ng tricycle sa bawat bayan at probinsya namin matadaanan. Hindi lang tricycle, pati mga habal-habal. Yung mga transportation sa Visayas at Mindanao. Napakaano yan, innovative sa pag-invent ng mga transport dito. Ano yung habal-habal natin sa summer ba yun? Stretch, ano tawag doon? Stretch habal. Habal. Iba-iba po kasi yung itsura ng mga habal-habal. Merong mahaba, merong may pakpak, may katig. Alam mo bang may katig? Yun ang dapat matry nating sumakay at mag-drive. Doon sa summer yung stretch habal-habal. Sampu yata yung nakasakay. Ata 8, minodify yung body ng motor. Pinahaba, no? At ang matindi doon, bumabanking sila sa kurbada. Oo, doon sa... Saan ba yun? Sa Misamis Oriental? Claveria. Claveria, yung Dragon's Tail, bumabanking din eh. Bumabanking yung habal-habal. Actually, pag bumangking ka doon, libre na yung tuhod mo kasi yung dala-dala mong Hindi yung mag-aano eh. Hindi pwede yun, lagyan mo lang gulong. Para pag nakalin ng gano'n, pwede. Okay pa rin. Parang balancer. Para sa bata na bike. Pero ito pang-banking. Pang-banking talaga. Pang-banking. So, ano pang expect natin ahead of us, ahead of this? Kasi, Marawi kami this morning. Doon na rin kami matutulog sa Marawi. And then tomorrow, diretso na ho kami ng Zamboanga City. Zamboanga. Medyo long haul yun, mahabang biyahe. So, Na hindi ganun kagandahan yung kalsada. so parang continuation ng summer ba? Hindi naman ganun. Hindi ganun.
Pero hindi naman Bicol. May mga matagtag. Hindi naman siya, hindi siya comparable sa Bicol at saka sa Samar. So may malalayong portion lang. Kakalayo sila ng yung kasi yung yung Zamboanga Peninsula, di ba, pababasang ganyan. May mga part kasi doon na walang nakatira. So yung walang nakatira, yung ba may Medyo lubak-lubak? Oo, syempre hindi masyadong napaglalaanan ng atensyon dahil wala namang Nakatira. Tsaka mahaba po yung Zamboanga Peninsula, mga 200 kilometers ata. Ano to? Maraming bundok. Sigsag. Di matutuwa. Matutuwa tayo. Tuwa Tsaka ang sigsag dito medyo hindi technical na sigsag. So ano lang. Mga sweeping, mga high speed na. High speed, tulad doon sa mga nakarang na zigzags. Ganyan. Hindi okay. Hindi tayo mabobore sa isang diretsyo. Tsaka yan, safe po papunta dyan dahil nung last year ko, umalis ako ng Pagadian City ng alas 6 ng gabi. Umabot ako ng Zamboanga, alauna na madaling araw. Wala namang aberya. Walang aberya. Wala. Safe po dyan, safe. Oo nga, napansin ko na akala mo, actually kami ni Miko, first time namin umikot ng Mindanao. Yes po. Ini-expect namin, akala mo, di ba? Yung, iba na, moderno na talaga. Hindi na siya kagaya nung iniisip namin before na magulo dito sa Mindanao. In fact, kahapon iniisip ko, ginagabi na kami from Jensan. Going na kami sa farm area sa Cotabato. Sultan Kudarat. Kumaka kami ng Sultan Kudarat, Maguindanao. Maguindanao. So nakita namin na bukod doon sa maganda na yung daan, marami kang makikitang tao sa kalsada. Marami kang makakasalubong na sasakyan na isang sign na safe yung Safe yung daanan. bumiyahe kahit gabi. So actually ang advice din naman sa atin nung tinanong din natin yung mga tropa natin sa Marines. Meron kaming na-encounter na nag-advise sa amin safe ang Mindanao ngayon kahit gabi. Tsaka madalas yung checkpoint nila eh. So, nandun yung sa Every 10 minutes may matadaanan kang checkpoint eh. At saka kita nyo kagabi, we were allowed to enter the Bangsamoro. Ano ba tawag doon? Kapitolyo, Parang administrative building nila, no? So kahapon pinapasok kami, welcome naman doon. Photo ops pa kami. So okay po lalo na dito sa Cotabato City. Hindi sila mahigpit masyado. Yun nga, ang lang dito sa Cotabato City, kung mapapadaan kayo, as of now, meron pong curfew na 11:30. Pero hindi ho tungkol sa peace and order. Sa peace and order, Ito ay tungkol doon sa mga kabataan natin. Nagda-drag race, nag-street race daw. Drag race D-R-A-G. Street race. Mga tricycle po yun na may payong. Kaya actually may nakita tayo kagabi eh. Pero yun, may angkas yan, wala. Depende sa sir. Usapan. Pero natin driver to, nagkakarera to, alam ko. Pwede magkarera na may angkas din. Oo, meron din ganun naman yun. Pero depende, flash. Minsan parinig na tawin ng flash. Tama. Hindi na sir. Hindi na. Hindi. Opo. Ganun yung flash nila, kumbaga kung magkarera. O sige, sakay ka isang tao. Sa akin wala, ganun ba? Sana matindi to white batas. Nagkani sila kasi kanina may nagparunod dito. Anong karga niyan, boss? Naka-chromebore ba yan? Stock lang? Stock lang ba? Naka-nitro ba to? Naka-nitro? Nitro yung driver niyan ba? Pero tibay Nakayupo eh. Oo. Yung payong nila. Pati ba yung payong hindi nililipad? Oo. Hindi basta-basta payong eh. Ano ata? 8mm yung Matibay. Tsaka trapal. Trapal. Yun yung makapal. Yun. So, yung mayor po ng Cotabato City, apparently napansin niya na kasi mga open pipe po yung ginagamit nila sa drag race eh. So, maingay.
Sa yun nga, gabi na nagkakarera pa yung mga kabataan. Kasi nga po, napakaganda talaga ng daan dito sa area nito. Ang lalapad ng mga highway. So, yun. Hindi natin may iwasan matukso yung mga kabataan natin na magkarera. Kasi ito rin naman ho yung isa masabi natin libangan ng mga kabataan. Kung tayong yung mga senior natin ay nasa sabungan, sila ito naman nasa kalsada. Siguro time na rin siguro advice natin si Mayor na i-regulate na yung karera na every Sunday magpakarera na siya. Di ba? Magsasara ng parte ng kalsada or maghanap ng kalsada na hindi masyadong ginagamit. Yeah. Kasi tas magpalaro. Kasi hindi rin naman natin, ang mangyayari niyan, babawal natin. Ang dulo niya, mag-illegal racing din yan eh. So, mas lalo silang Tsaka ano lang yan, parating cat and mouse lang yan. Pagka nandyan yung police, di nandun sa kabilang side yung mga nagkakarera. Gawin na lang siguro isang spectacle yan isang event every Sunday. Every Saturday may karera. Magpapakarera, tapos gagawin legal yung pustahan. Kasi wala naman sasali ng legal na karera kung walang pustahan. Bawal ata ang pustahan sa area nito. Ganun din boss yung karera nila pustahan din, i-regulate mo na lang. Regulate. Kung ano nga naman, ganun talaga. Sabagay, pero hindi, dapat karera lang talaga. Yung pustahan, sidebar na lang yun kung magpupustahan sila. Pero when they regulate, tapos bigyan mo ng award, ang champion, 10,000 pesos, 20,000 pesos, para hindi mo na kailangan mag-bet, manalo ka na lang. Tama. Oo, di ba? So, yun. Tapos, bigyan mo ng scholarship para mag-aral na lang. Tama yan. Tama. So, yun. Total, malapit ang Mindanao State University, Maguindanao. Yes. Ilang kilometro lang yung galing dito, mga 20 minutes sa biyahe lang. Isang way din yun. Kasi yun nga, hindi rin natin mapipigilan yung mga illegal racing sa mga kabataan. So, we might as well convert it into a positive event. Tama. Waiver lang naman ang kailangan dyan. Tsaka makaka-attack din sila ng mga dyan, iba't ibang mga sponsor kasi para yung product nila yung mga product yung pang-motor. At malamang dadayuin niya ng mga taga-ibang bayan. Ibang bayan na malapit dito sa Cotabato City, no? Hindi, ang ano kasi dito sa Mindanao, maraming nagpapamotocross. Dumadayo. Di gawin niya na lang sa drag racing. Magsara kayo ng kalsada. Pag kagaya sa Luzon, maraming ganyan. Mayor ganito ganyan. In open invitational. Drag invitational. Naghahanap lang naman sila ng diretso na walang masyado dumadaan. Sasara nila ng few hours. At least regulated. Regulated yung laro. Drew. Boss. Anong preparation mo? Preparation today? Ano tayo? Punta tayo Cotabato Grand Mosque yan. Papalipad tayo drone. Tapos, idadaan lang namin sa shop yung mga motor dahil kailangan nang i-adjust yung kadena at medyo lumalawlaw na. Yan. Ayun, isa sa mga kailangan gawin pag nag-Philippine Loop, kailangan malubricate yung kadena kasi yan yung magta-transfer ng power from the engine to the rear wheel. Tama. So kung hindi maganda yung chain maintenance natin. Mahinig kayo kay Professor Miko. Siya ang aming engineer dito. Sakta lang. But anyway, ilang kilometro na ba yung natakbo natin dito? Nakita ko kanina 1,600. Ay, hindi. 1618 ganyan. Actually kanina nung tulog kayo, lumabas na ako, nag-lube na ako ng kadena. Nauna ka na. Kaya nakita ko na medyo malaki na yung play ng kadena. Kaya nagtanong na ako sa tropa dito, saan tayo pwede magpa-adjust. So as of now, ang total travel natin is 837 kilometers. 1683. Pagod na ako kami. Meron pa ho kaming... Kalahati pa lang tayo. Wala pa ata kasi 5,400 kilometers lahat Oo, boss. Hindi, yung sa Visayas Mindanao natin, kalahati pa lang. Kalahati pa lang? Kaya pa. Kaya pa? Ako yung pinaka-senior dito kaya
Hindi dapat sila pwede magreklamo. Ako Wala kami karapatan magreklamo. Kaya naman, kaya. Kayang-kaya naman po. Huwag lang uulan. Wag lang ulan. Pero swerte po kami kasi kahapon walang kahapon ulan walang talaga. Mainit lang pero walang ulan. Okay lang. Hassle kasi yung papalit-palit ka ng kapote pag umuulan. So, meron akong nabanggit ni Miko yan eh. May tip ako sa mga Niya, gusto mag-adventure eh. Gusto ko yung tip. Ano yan, boss? Huwag na kayong magsuot ng mga climb o mga heavy clothes. Yung mga all-weather na. mga all-weather na pang-adventure. I-reserve nyo na lang yun sa Boss Ironman. Yes. Pero dito sa PH, sa Philippine Loop, yung mga jacket na kailangan ho talaga well-ventilated. Tama. Even yung mga pants, meron lang enough cover para dito sa mga singit natin kasi yung singaw ng makina. But basically, kailangan all-weather na malamig. Kasi talaga kung sa totoo lang, napakainit talaga sa Pilipinas. Mainit. Tropical country. Pag sinabay mo na yung helmet mo, sinuot mo na yung balaklava mo, diba? Sinara mo na yung jacket mo. Yan na yun. Magpapawis ka na. Pinatungan mo pa ng PH Looper. Double init. Doble ho talaga ang init. So, tip ko lang yan. Ang best way para makasurvive kayo for a longer period of time sa endurance is, hindi naman po yung comfortable, but well-ventilated na safety jackets and pants. Yan ho ang napansin namin sa akin personally na naging experience ko kasi nagsusuot din ako ng all-weather. Talagang Pampogi yun eh. napaka-pogi nyo lang sa Napaka-pogi picture. yun eh. Talagang gwapong-gwapo. Sabi nga, gwapong-gwapo ka sa sarili mo. Pero Basang-basa yung at the kilikili end mo. of the day, Baskil. para kang may suot na sauna. Yes. Talagang So, pawis. ngayon ito, nagbago ako ng aking attire. So, from day 1, well-ventilated. So, ito, buhay na buhay. Buhay na buhay. Hindi tayo dehydrated. Oo. Kasi, kailangan mo talaga hydrate kayo ng hydrate dito sa biyahe. Yes. Mahirap nang mahimatay sa biyahe. Yan ang delikado yan, delikado. Delikado. Biyahe. So, sa amin, kagaya sa amin, yung teamwork sa kalsada. Cardo, baka naman. Cardo Philippines na. Malaking tulong sa amin. Malaking tulong. Bukod sa pagtanggal ng antok, nakakatulong din sa vlog ni Drew. At nababantayan namin si Miko. Kasi minsan nagkukwento siya ng tungkol sa mga multo. So may banda. sa gabi parang gusto na namin pag Galaw kayo ng ilaw Minsan gusto na namin i-off yung baka yung boses ni Miko nag-iba na Tawa ko yung kwento mo doon, yung tumatay ka, diba? Hindi, huwag na natin kwento. Huwag natin kwento. Bakit lang? May kwento mo na sa akin. Up, may aso. May lubak. Si Miko, ang sharpshooter namin sa aso. Oo. Kahit nandun sa likod, nagsha-shout ng aso eh. Kaya ang tanong ko, nasaan eh? Asa harap mo. Ang galing! Para sa Minsan hindi ko nakikita eh. Hindi ko nakikita eh. Kung aso, asaan? Parang may radar sensor siya. Basta lagi lang yan. Aso. Aso. Hindi ko alam kung may hatred ka ba sa dog. Hindi, actually marami akong close call sa dog. So, dahil doon, iba yung alam mo ba sa Naruto anime series? May isang character doon si Neji. Yung Byakugan niya. So parang Byakugan yung mata ko. Malayo pa nakakita ko. Mga danger. Isa na yung mga aso. Para itong may Spidey sense. Spider-Man. Pero syempre hindi naman lahat. So, hindi naman lahat talaga. Totoo. Aso lang talaga. So yun yung yun yung malapit sa disgrasya. Tatawid bigla So pag ganyan, kailangan May kasalubong na pala tayong rebelde. Aso pa rin. Kaya
ba kahapon? Sabi ko sa kanya, napansin niya yung aso pero yung motor sa harapan niya. Tuloy-tuloy yun eh. Grabe mga. Basta tungkol sa aso, amigo. Tsaka parating kami may designated na posisyon. Ako normally yung parating spear. Lalo na pag madilim, kasi ako yung pinakamalakas yung ilaw. Yes, oo. Tsaka ayaw niyo talaga nahuli. Ayaw niya nahuli. Hindi naman. Bihirato sa likod. Hindi naman. Oo. Ako talaga, ako yung sweeper talaga. Hindi, tsaka ideally kasi, kung sino yung pinakamalakas yung motor, siya yung sweeper. Kasi paano kung ikaw yung nandun sa likod parati, tapos kung hindi mo na kami mahabol, ano, diba? Ma-out of range ka ng cardo, edi kita lang tayo sa Maynila. Isa pa yun, yung cardo, buti na lang. Okay yung cardo ko kasi. Oo. Papawaranti natin yan pagbalik. Pero okay na siya ngayon eh. Working well. Baka kailangan talaga kunin mo yung full pro Oo, dapat mag-upgrade ka na lang ng edge. Benta mo na yan, mag-edge ka. Ano natin sa budget? Kaya. Para sa next loop, ano ka na? Cardo edge ka na. Oo. Actually, yung mga kasama ko naka-edge. Kita mo. Wala yung naka-custom. Kita mo. Kasi ano ka lang naman talaga, communicate. Pero sige, tingnan natin sa budget. Ako, yung cardo edge ko, yung unang labas ng cardo edge ko, kinuha ko na agad eh. Although, nagsisale na yung... Ako, naramdaman ko na na may ilalabas yung cardo eh. Kasi nag-sell yung bold. Nag-sold na yung pack duo at saka yung bold. So, sabi ko, may ilalabas ng cardo. So, yun, inabangan ko. Then, fortunately, I got the first batch ng cardo edge. So, guys? Isa pang essential sa Pilipino. Yes. Yung ilaw. Yes. Sobra lalo na kung katulad yan, inaabot kami ng dilim. Essential yung ilaw. At hindi nyo maiwasan talaga na sa kahit doon, alam din naman ito ng mga kasama nating mga riders, hindi naman natin maiwasan talaga na minsan yung road condition hindi maganda. It will really delay us. Yung alam nyo rin naman yung ulan, ulan, kalaban natin yan kasi magsusuot ka ng kapote. Yes. Magsuot po ng kapote, it takes time. So kaya nga ito yung umulan, natatawa na lang ako sa inyo. Hirap magsuot ng mga kapote ng mga tao. Nakaupo lang. Kaya kailangan magpalit kayo ng tiyan. Kailangan, huwag kayong kumain kagaya ni Miko. Pero sa amin ni Drew na mga big size kaya si Drew na lang all weather. All weather. Oo. Yun kay Drew eh. Head to toe all weather yan. Oo, naka-crocs ka lang. Naka-crocs lang ako. Parang tapos ako naka-todo riding boots. Geared for talaga. So yun lang po kasi talaga alam naman natin lahat yung experience na yan na hindi natin mapipredict talaga yung time travel sa motor. Yes. Although we can fast track it, do it, pero minsan kahit lalo na sa gabi, ang hirap kahit na gusto mong magmadali na ingat pa rin kahit talagang kasi mga kalsada dito, walang street lights. Walang warning sign. Maswerte kami kapag merong cat eye yung kalsada. Pero may mga kalsada na talagang aspalto lang, walang linya. Yun ang delikado. Kasi mamaya, hindi mo alam. O kaya kurbada na pala, hindi mo makita. Umuulan pa. Ayun ang mahirap. So, talagang you have to be cautious. Kaya hindi ko namin napipredict yung... Minsan, nag-uusap po kami, kaya ngayon, sabihin namin, 4 hours, pag-alis namin dito, going to Marawi. Pero minsan alam naman natin yan, minsan may makikita kang maganda o something na view. Palipad ng drone. Palipad. So, yung 4 na oras na hindi, minsan 10 oras. Kasama na ho doon yung chicharon break. Chicharon break. Kasi minsan may makikita ko kayong mga unique. Ano yun? Break tayo, balik. So yun, abangan nyo yung aming mga next episode ni Uncle Drew. Makikita nyo yung mga video ng nagkakapote sila. 10 minutes sila magkapote. Tapos pagbiyahe namin after 5 minutes, tuyo na. 10 minutes sila pagtanggal na kapote. Kaya makikita nyo 10 plus 10, 20 minutes na yun. Yan lang wala na sa kita mo, tapos 5 minutes lang nabasa. So, mahirap din. Mahirap. Narinig ko pa sa cardo na nahihirapan na silang huminga.
hinahapo na. Kasi rinig mo yun. Samantalang ako, nakaganon lang, ini-enjoy ko yung ulan. No? Ayan. Malakas. Oo. Oh, andito na yung mga tropa natin sa labas. Ayan, So, okay. labas yung abangan nyo yung susunod naming breakfast sa Yes po. breakfast episode. Yes, thank you. So, thank you. Thank So, you po subscribe for kayo. Right si watching Uncle us. Drew, YouTube, Facebook, no? Yes. God bless all. God bless. Ingat po kayo. Bye! Bye-bye.